Sinyorte na namin yung aming mga testigo, mga witnesses, dahil sa amin pong paniniwala, na-meet na po namin at na-achieve na po namin yung nais naming patunayan sa impeachment court. Meron pong interview kay dating Congressman Attorney Neil Tupas Jr. Dati rin po siyang prosecutor nung pong Corona impeachment trial. He expressed concerns daw po kasi do sa strategy ng prosecution sa ongoing impeachment trial kay Vice President Duterte dahil mas pinili pong unahin yung hindi strongest article, yung pong kill threat o yung grave threat ni Vice President Sara Duterte. And sana daw po inuna yung issue ng graft, corruption, bribery, and unexplained wealth. Your reaction po, your thoughts po about this. Thank you po. Kakaumpisa pa lang naman, 'di ba? Kaya nga nung a few days ago when the prosecution nakita po nila na hindi na po kailangan isalang si Attorney Zulaika, na hindi na kailangan isalang si Captain Bello. 'Di ba? Sabi ni Attorney Lorna, sabi niya, hindi na kita kailangan. Doon ka na sa kanya. Hindi naman na pinasalang, 'di ba? Kung nakita natin yung nung sabi niya, ano yung term mo, tita? Hurdle. Nung nag-hurdle yung prosecutors. Siyempre nakikita naman nila na kailangan surgical. Kumbaga, kailangan mo i-trim yung mga hindi na kailangan. At saka well-established na po yung mga ebidensya. Actually, tumulong pa nga po yung defense sa pagko-confirm nun, no? So, ano naman yan eh, dynamic yung nangyayari sa impeachment. Hindi yan, tingnan nyo nga, yung mga ilang araw pa lang, ang dami ng changes na nangyari. Hindi naman yan susunod ayon sa gusto ng kung sino mang partido eh. Dynamic yan. So, di ba? Tignan natin yung mga susunod na araw. Ang maa-assure ko nga lang, nakahanda tong team para dyan sa kahit anumang changes. Baka po may reaction kayo. Ang determination of which article to go first, hindi po random yan. Matagal po ang deliberation, matagal ang evaluation, at as I said earlier, 2 or 3 nights ago, we submit to the wisdom. At I think, although I appreciate the comment of Congressman Tupas, let us respect the wisdom and the strategy of the prosecutors. There is a reason for everything. This was not a random decision. This was after careful evaluation of the would-be testimonial evidence tsaka pieces of documents. In any event, whether first article, second article, ang uunahin, lahat po naman yan. In the end, sabay-sabay yan, i-decide. No? If I can clarify, Kong Joel. If I can clarify, sa Senate rules kasi, maraming nagtatanong sa akin, pagtapos na ba ang prosecution on Tuesday, turn na ba ng defense na mag-present ng evidence? And I think that was a question yesterday to Presiding Officer Chis Escudero, and he said that tatapusin muna ng prosecution lahat ng 4 articles of impeachment, and then after that, it is the turn of the defense to present their defense on 4 articles. Although, siguro para sa taong bayan, it may have been better na per article para fresh sa minds nila, no? Pagkatapos ng grave threats, tsaka sedition in relation to betrayal of public trust, maybe it would have been, it would have been better for the public na defense na agad, no? Pero tama rin yung decision ng presiding Judge Chis, kasi dapat makita ng taong bayan at the end of the presentation of the 4 articles at the end of the presentation of the defense, meron ba nga ba silang ebidensya? Because ulit-ulit nilang sinasabi na we don't have to present evidence.
Sabi ng defense. It is the presumption of innocence daw na pagkatapos ng mga articles na to ng prosecution, baka nga hindi na sila mag-present no in their judgment. Because panayang ulit-ulit nila na we don't have to present evidence. So maganda na nakikita ng taong bayan yung lakas ng four articles at yung lakas ng each article of impeachment. Pagkatapos noon, defense naman, o wag na natin unahin yung strategy. Baka nga hindi Pasko or Valentine's, baka next month na tapos na to kung walang evidence ang ipapakitang ebidensya ang defense dito. So let's not second guess everybody, no. We thank the congressman for his opinion, but please rely that the public prosecutors, hangang-hanga nga kami sa public prosecutors at it is the private prosecutors that's learning a lot from them in terms of service, in terms of talagang yung passion nila at saka yung talagang accountability, no, ang issue dito. Ano na lang po kay Kong Joel na lang po. Medyo baguhin ko lang po yung question. Kayo po ba naniniwala kayo na hindi strong yung Article 4? Alam po ninyo, lahat ng pinresent namin, yung 4 na article, lahat po yan strong. Wala po dyan kahit isang article ang hindi strong. In fact, ito nga pong Article 4, masasabi ko, isa sa pinakamalakas. Bakit? Meron po kami kasing legal terms sa mga abogado, no? Res ipsa loquitur. Ang ibig pong sabihin niyan, the thing speaks for itself. Yung mismong binitawang salita na lamang ng ating Vice Presidente na may kinausap siya na isang tao para patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker, yun na lamang in itself medyo masasabi nating nakakagulat at very unbecoming sa pangalawang opisyal ng ating gobyerno. At talaga namang makikita natin na napakalakas. Kaya nga po, sinyorte na namin yung aming mga testigo, mga witnesses, dahil sa aming pong paniniwala, na-meet na po namin at na-achieve na po namin yung nais naming patunayan sa impeachment court. Last na lang po kay Kong Joel. Kapag po sumalang na yun sa confidential funds, sino po yung inaasahan na mag-handle po nito na private prosecutor? Thank you po. Well, marami kasing mga testigo, so iba-ibang testigo, iba-iba yung magiging hahawak. So, meron pong public prosecutor na hawak, meron din pong private. Pero hindi po ibig sabihin porque hindi po sumalang yung public prosecutor, display na lamang. Kasi may mga ibang public prosecutor, iba naman po ang kanilang trabaho, iba po yung kanilang task sa grupo. Na sa tingin po namin ay mas magiging effective po sila sa ganitong task. Hindi naman po lahat ng nakikita natin na abogado sa isang team, lahat ay kailangan sumalang. Dahil yung iba po dyan, sila po yung gumagawa ng research. Yung iba naman po dyan, sila ang gumagawa ng mga paperworks. Yung iba po dyan, sila naman ang kanya-kanya po talaga ng trabaho ang abogado. So, wag po nating sasabihin na porque hindi po sumalang yung public or yung private prosecutor at nandiyan dyan lamang, ibig sabihin ay hindi na sila mahalaga. Lahat po dito sa team namin, yung 11 public prosecutor, lahat po yan ay may ginagawang trabaho, may task po sila at lahat po sila ay mahalaga para po sa team namin. Segundahan ko na rin po yun. So, hindi po display, yung hindi po display yung 11-man House prosecutors kasi baka nga may mga nagsasabi na bakit hindi sila yung sumasalang, bakit yung mga private lawyers po yung nagtatanong or nagsasagawa po ng cross-examination. Tama po. Tama po kayo, hindi po display lang yung mga public. In fact, kung makikita po ninyo yung yung order nga po
na kanina binabanggit ni Attorney Kapunan, ang nagdesisyon po niyan ay mga public prosecutor. Kami po ang nag-deliberate niyan, kami ang nag-usap-usap, at kami ang nagdesisyon. Of course, siyempre, kukunin po namin yung mga opinion ng mga private prosecutor, private lawyer, but at the end of the day, kami rin po ang nagbigay ng mga diskarte. At kung makikita po ninyo doon sa ibang mga itong mga susunod na mga articles, lahat po ng insight dyan, lahat po ng mga ano ay galing po sa amin. Dahil kami po yung nasa forefront, kami po ang nakakaalam kung ano po ang nangyari. At kami rin po ang sumala ng mga testigo ng mga pupwede naming gamitin. So, ito naman po, as we go along, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtatrabaho. Hindi po porke hindi nyo nakita doon ay wala nang ginagawa. Lahat po yan may ginagawa. In fact, halos lahat po kami talaga dito pagod. Hindi lang po yung private, pati po yung mga public prosecutors ay pagod din po. Marami pong salamat. All right, we have two more, Eden, then Vivian. Impeachment trial, ano po yung, baka po abutin daw ng 17 months yung impeachment trial. Ano po ang take ng PROSEC dito? Ako. Alam po ninyo, yung 17 months na sinasabi nila, ito lamang po yung requested trial dates, both ng public at saka ng private. But it does not follow na iko-consume mo o ubusin mo lahat yon. In fact, pati sa mga testigo, nilagay po namin siyempre lahat dyan. Yung mga sa tingin namin na testigo na kakailanganin namin. O like for example po, dito po sa ating Article 4, nakalagay po sa aming pre-trial brief yung sheriff, si Attorney Solaika, at kung sino-sino pa. Pero nakita nyo ngayon, ang isasalang lang 3. Pagkatapos ni Attorney Matibag, tapos na. Bakit? Kasi based sa amin na observation at base sa aming pag-aaral, na-meet na namin yung ine-expect namin na palabasin na ebidensya dito po sa Article 4. So, ganun din ang mangyayari sa mga susunod na mga article. Kung sa palagay namin, matibay na ang aming ebidensya. So, hindi na po darating sa punto na sasayangin pa po namin ang oras ng korte. At may mga pagkakataon din po na may mga testigo po kami na sa isang araw baka 2 po ang maisalang po namin. So pagka ganun po mangyayari, mas liliit pa po. At syempre, titingnan din po namin kung may article po kami na sa tingin namin ay pagkatapos naming ipresenta yung 1, 2 o 3 article, baka may isang article kami na hindi na namin kailangan ipresenta dahil solid na ang mga ebidensya doon pa lang sa 2 o sa 3 article. So po pwedeng hindi na rin po kami, pwedeng i-waive na namin yung isang article. So pag gano'n po nangyari, iiksi na naman po ang trial date. So at bukod pa po sa kaninang binabanggit ni Attorney Kapunan, baka mamaya yung depensa hindi na magpresenta. So pag hindi na sila nagpresenta, so malilesen na rin yung mga trial date. So lahat po yan po pwede pong mangyari. Siya umabot pa ng before the campaign period. Nako. Malayo ng baka September, October, tapos na po tayo. Idadagdag ko lang, no? Pag tinatanong yung trial dates, tsaka yung haba ng trial dates, hindi lang prosecution, no? Kasi pag nung last, nakita naman natin sa last 2 witnesses, ang nagpahaba po nun, cross-examination. Kasi maikli, hindi naman masyadong kahabaan yung direct examination ng prosecution, no? Ang nagpahaba po doon, yung cross-examination.
na hanggang sa typo errors, binilang ata lahat ng, well, we commend the defense for being so diligent, pero anong kinalaman naman ng typo errors diyan sa defense nila, no? So, what I'm saying is, it is not the prosecution that has full control. It will also depend on the cross-examination questions of the defense and the clarificatory questions of the senator judges, including the Senate President and the presiding judge, no? Nagpapasalamat lang kami, no? We have seen. I'd like to say really thank you to our presiding judge because for us practicing lawyers, klarong-klaro po yung mga decisions, yung mga calls niya, no? Because sa Senate rules, it is the presiding presiding officer who can rule on motions, who can rule on arguments. Pwede niyang sabihin, let's stop this debate. At we are very appreciative that our presiding judge really is very cognizant and very appreciative, and is very knowledgeable not only about the law but of the facts of the case. Siya nga po nagkasabing nasa page 52 yan or nasa exhibit ganyan yan. So, yun ang nagpapadali rin ng proceedings, ng trabaho at proceedings sa Senate impeachment trial. So, thank you also to the senator judges, no? For clarificatory questions. Kanya rin napaikli ang aming presentation on grave threats and inciting to sedition because very helpful rin ang mga clarificatory questions na pinopropound ng mga senator judges.